Totoo ba ang afterlife? Hindi ko alam. Pero merong possibility. Ang possibility ko nanggagaling dun sa practicality. Ano ang practical? Ang isa sa mga bagay na practical, na nakikita mo talaga sa paligid at tangible, merong manifestation ng buhay. Ba? Yung manifestation ng buhay, nakakakilos, nakakagalaw. There's also such a thing as self-awareness. Tapos, merong conscience na nakikipag-usap sa'yo kapag ka tama o mali ang ginagawa mo. Tapos, merong nakikipag-usap pa sa'yo bukod sa conscience na nakikipagtalo sa'yo sa isip mo. Overall, there is life. Hanggang ngayon, di pa rin maipaliwanag ng mga scientifico kung saan galing yung buhay. Kapag ka kasi namatay na yung katawan, may umaalis sa katawan, ang tawag buhay. Kung tumitigil man yun o hindi ko alam. Pero ito sigurado ko, ang sabi sa isa sa mga laws of energy, energy cannot be destroyed, it just transmutate to different forms. Hindi na de-destroy ang energy. Kung ikino-consider mo na energy ang buhay, hindi natin alam kung saan pumupunta yung buhay pag umaalis na yung buhay sa katawan. Kung umaalis man siya sa katawan. Pero, alam mo na hindi na buhay at wala na sa kanya yung energy niya kapag yung katawan nabubulok na. Saan napupunta yung energy na yun? Isipin mo yung konsepto na saan nanggagaling yung buhay. Tapos sa loob ng buhay na yun, merong self-awareness. Sa loob ng buhay na yun, merong konsyensya. Nakikipag-usap sa'yo yan kahit ateista ka. Alam mo kung tama o mali yung ginagawa mo. Nararamdaman mo yun sa loob mo. Tapos at the same time, nararamdaman mo rin yung chemical sa loob mo kapag galit ka, kapag masaya ka, pag naaawa ka, etc., 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 etc. So there are manifestations of different emotions inside of that life. Sa loob ng buhay na yun. Maaring mali ako. Pero there is a huge possibility, based in my opinion, na sumasama lahat ng yun sa self-awareness, sa consciousness, sa buhay, pag umaalis na yung buhay sa katawan. Kasi hindi pa rin maipaliwanag ng mga scientifico kung saan galing yung buhay hanggang ngayon. We cannot make life out of lifeless objects. Hindi pa nga natin maibalik yung buhay galing sa namatay na katawan eh. With all the technology that we have, alam mo, practical ako. Sobrang practical ko. Kung may Diyos o wala, hindi na. Mag-i-invest na lang ako sa kabila. Baka kasi meron eh. Kasi paano kung meron pala? Ano ba naman kalahating oras, kahit 15 minutos man lang, di ba? Makapag-invest ka sa kabilang buhay, baka sakali, insurance ba? Insurance. Kasi kung wala, it doesn't matter na 15 minutos lang naman yung nasayang sa'yo eh. Konting pera lang naman yung nasayang sa'yo eh. Pero yung baka sakali kasing meron, masyadong malaki kasi yung konsepto ng kabilang buhay, base sa lahat ng mga bagay na librong luma na nabasa ko, na ang hirap kasing hindi paghandaan. Baka merong kabilang buhay, baka wala. Hindi ko inaalis sa isip ko yung possibility na baka kasi walang Diyos. Hindi ko inaalis yung isip ko sa possibility baka kasi walang kabilang buhay. Baka kasi lahat ng mga libro na yan, inimbento lang talaga ng mga tao para kondisyonin yung mga isip natin. Okay, nandun na ako, naintindihan ko kayo. At ako rin, ganun din naman ako mag-isip. Pero ito kasi ang problema. Paano pala kung merong kabila? Ayoko magpakasiguradong hindi, wala. Tapos kukumbinsin ko pa mga kapwa-tao ko wala. Diba? Kung wala talaga, kinumbinsin ko yung mga iba, wala. Edi okay na, the end. Pero paano kung meron pala, tas ang dami ko pang nakumberte? Patay.